Mapagpalang araw sa lahat. Gusto kong ibahagi ang nakakatakot na karanasan sa buhay ko. Ang sabi nga nila, meron tayong hindi makakalimutan na pangyayari sa buhay natin. At yan ang ibabahagi ko ngayon sa sulat na ito. Gusto ko maalala ang karanasan kong ito bilang aral sa buhay ko. Kasi hindi tayo makakausad sa buhay kung puro takot at galit ang nananaig sa ating mga puso. Siya nga pala, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Cindy. Nakatira ngayon sa Bulacan. Ang gusto ko lang naman sa buhay ay matupad ang pangarap ko at magkaroon ng sariling pamilya. Dati kapag may nakilala tayong tao na nagbigay sa atin ng saya at pag-aalaga, akala natin sila na ang makakatuluyan natin at mahal din nila tayo. Pero ang lahat ng yun ay hindi pa pala sigurado. Marahil hindi tugma ang ugali niyong dalawa o hindi pa kayo marunong humawak ng problema na nagiging sanhi ng paghihiwalayan ninyo. Isa sa mga high school batchmate ko si Adrian. Siya ang kauna-unahan kong naging boyfriend at naging kami pagka-graduate ko ng college. Nag-live-in kaming dalawa. Siya ang may trabaho habang ako butihing nobya niya na tagapangalaga at tagapangasiwa ng munting tahanan namin. Isa sa mga nagustuhan ko kay Adrian, ang pagmamahal niya sa pamilya. Masikaso din siya sa akin at wala namang naging problema sa 1 taon naming pagsasama. Pero hindi naman maiiwasan ng konting tampuhan na nagsimula lang sa maliit na bagay na agad naman naming nasusolusyonan. Isa sa mga ipinagpapasalamat ko noon ay hindi nangyari ang isa sa pinakamalaking responsibilidad na tumarating sa magnobya at magnobya, ang magkaroon ng sariling anak. Kung bakit, ay yan ang susunod kong ikukwento. May pagkakataon na napagbubuhatan ako ng kamay ni Adrian. Na noong una ay nasampal niya ako. Hindi lang basta sampal, kundi nagkapasa ako noon sa pisngi na ilang araw din nagmarka sa mukha ko. Dahil nga sa laki ng pasa ko sa mukha, hindi ako noon makalabas o makabili man lang ng simpleng gamit sa bahay. Nagingi naman ang tawad sa akin noon si Adrian. Lumod siya at nagmamakaawa sa akin. At ang sabi niya, hindi na daw yun mauulit. At nadala lang siya ng emosyon niya kaya niya nagawa yun. Pero nasundan pa ng nasundan ang mga pananakit niya sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya ako nasaktan. Pero may isang tumatak sa akin na hanggang ngayon, kapag binabalikan ko, ay parang kahapon lang nangyari. Naintindihan ko na ngayon yung kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao, ay kahit anong mangyari at gawin niya sa'yo ay hindi mo siya kayang iwan. Ewan ko ba sa sarili ko noon kung bakit naging ganyang klaseng babae ako. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maiwasan isipin na siguro bata pa lang kami noon at hindi pa handa sa malaking responsibilidad, lalo na ang pag-aasawa. Pero isang araw, nagising na lang ako na ayaw ko na at sawa na ako. Umuwi ako sa amin sa Bulacan, kung saan hindi ko pa sinabi sa mga magulang ko noon ang nangyari sa akin. Pagkalipas lang ng ilang buwan ay doon ko palang inilahad sa kanila ang lahat. At taliwas sa iniisip ko noon,
Hindi ako nakarinig ng masasakit na salita sa kanila, lalo na kay Adrian. Makalipas ang ilang buwan, masasabi kong nakamove on na ako sa nangyari. Handa na akong makipagsapalaran ulit sa buhay. Naghanap ako ng trabaho at napadpad sa siyudad ng Manila, kung saan naging sales representative ako sa isang jewelry store sa isang mall. Isa lang ang masasabi ko noon. Kapag nakaranas tayo ng problema, tsak ang kapalit niyan ay saya at ligaya. Noong nagkatrabaho ako, marami akong naipon. Napakaganda kasi ng kalakaran sa kumpanyang napasukan ko, lalo na pagdating sa sweldo. Bukod sa arawan kong sweldo, ay kapag nakabenta pa ako ng mga alahas, ay meron itong komisyon. Kahit maliit na hikaw o singsing pa yan. Nabibili ko ang mga gusto ko at nakakatulong pa sa amin. Doon ko na rin nakilala ang pangalawa kong asawa. Pero hindi kami magkasama sa trabaho. Kumbaga pareho lang ang kumpanyang pinapasukan namin. Nagkakilala kami dahil siya ang supplier noon ng mga stocks namin. Naka-assign kasi siya sa pinaka-branch ng store. Mataas na din ang posisyon niya at siya ang pumapalit kapag walang supervisor o manager sa store nila. Itago na lang natin siya sa pangalang Rod. Nag-live-in din kami ni Rod. Pero bago kami magsama, tumira muna ako sa isang apartment noong bago-bago pa lang kami. Dito ko na naranasan ang nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Nakakala ko nangyayari lang yun sa palabas at sa mga sabi-sabi ng tao. Araw ng Biyernes, mag-isa akong umuwi. Yun din ang unang araw na hindi na ako mahahatid ni Rob sa loob ng 5 araw. Hinahatid niya kasi ako minsan sa kotse. Naging busy kasi siya at na-pull out sa ibang branch sa paparating na campaign namin. So ayun na nga. Sumakay ako ng jeep. Bago mo marating ang apartment namin, ay may madadaanan kang kalsada na one way lang. 3 minutes ang lalakarin mo para marating ang apartment. Sa daan na yon ay medyo madilim. Walang poste ng ilaw. Pero safe naman dumaan dahil may mga bahay naman sa gilid. Pero wag ka lang magpapagabi kasi wala nang lumalabas sa mga oras na yon. Maraming beses na akong ginabis sa daan na yon. At ni minsan hindi pa naman ako nakaranas ng kakaiba. Pero natural na matakot ka minsan kasi madilim. At lalo na sa mga taong may masasamang loob. Ginabi ako noon kasi meron nga kaming paparating na campaign. Pagod na pagod ako noon kasi marami akong inasikaso sa trabaho. Pagbaba ko ng jeep, habang naglalakad, wala akong naiisip kundi ang humiga na at matulog. Wala na akong nakakasalubong sa daan kasi alam ko lampas 10:00 na ng gabing yon. Maya-maya, napansin ko na may makakasalubong ako sa daan. Pero kahit malayo, alam kong may edad na yon base sa itsura nito. Nang makalapit kami sa isa't isa, isa pala itong matandang babae at nagtitinda ng mga basahan. At laking gulat ko nang lumapit ito sa akin. Na agad naman akong napahinto at inusisa siya. Baka kasi may gawin ito sa akin kasi nakakapagtaka. Sa ganong oras may lalapit sa'yo at kakausap ni isang tao. Paglapit niya, binentahan niya ako ng tinda niyang basahan.
Yung mga tinitinda niya noon ay mga pangkaraniwang basahan sa bahay. At may mga pot holder din. Dahil sa pagod at antok, nahindian ko ang matanda at nagsabi ako na meron pa ako sa apartment na totoo naman. Pero biglang lumuhod ang matanda at nagmamakaawa ito at nagsabing bumili na daw ako kasi yung apo niya daw may sakit at nilalagnat. Wala pa raw siyang benta simula kaninang umaga at kailangan niyang bumili ng gamot. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ko noon, siguro ang unang papasok sa isip mo ay nanloloko lang ang matanda. Alam naman natin na ang iba ay nanloloko lang talaga. At kung minsan nga kapag hindi na pagbigyan, nananakit pa, di ba? Yan ang unang pumasok sa isip ko noon. Unang-una may edad na yung matanda at hindi na kaya pang magtrabaho. Kaya wala na akong nagawa kundi bili ng inaalok nitong basahan sa akin. Habang kinukuha ang wallet sa bag ko, pagbukas ko pa lang ng wallet, kahit benching kong duling, walang kalaman-laman ang wallet ko. Naaalala ko pa noon, 3 araw pa ang sweldo ko. At kapag nagdadala ako ng pera sa trabaho, sakto lang sa pamasahe at pangkain ko. Kaya wala akong nagawa kundi sabihin doon sa matandang babae na wala na talaga akong pera. Pinakita ko pa nga sa kanya yung wallet ko. At ang mga sumunod na pangyayari ay talagang nagbigay sa akin ng pangamba. Pagkasabi ko noon, ay bigla akong sinabunutan ng matanda at kitang-kita ko na may hawak pa siyang hibla ng buhok ko sa pagkakasabunot niya sa akin. Isipin niyo na lang kung gaano kasakit yon. At nagsabi itong, ang mga mararamot ay hindi pagpapalain kailanman. Yan ang eksaktong sinabi niya sa akin pagkatapos na akong sabunutan. At ramdam mo ang gigil sa boses niya habang binabanggit ang katagang yan. Hindi na ako nakasagot pa at dahan-dahang umalis ang matanda habang nakatingin ito sa akin. Naglakad na rin ako noon at hindi na pinansin ang nangyari. Hanggang sa lumingon ako sa kanya. At nakita kong may hawak itong kwintas at umuusal ng salita na parang nananalangin kasi kahit malayo naririnig ko ang boses niya. Maya-maya ay parang hiningahan niya ang kwintas. At maniwala kayo sa hindi, pagkatapos niyang gawin yon, ay humangin bigla ng pagkalakas-lakas na hindi ko naranasan ang ganong kalakas na hangin sa tagal kong nakatira doon. Pagkatapos isang iglap, biglang nawala ang matanda na parang bula. Wala naman akong masamang inisip noon pagkatapos. Ang tanging naiisip ko noon, baka wala na sa tamang katinuan ng matanda. Umuwi na rin ako noon at nawala na sa isip ko ang nangyari. Siguro dahil na rin sa pagod pagkatapos natulog na din ako. Hindi ko makakalimutan ito dahil may masama akong napanaginipan noong gabing yon. Napadpad daw ako sa isang probinsya. Naliligaw ako noon sa kabugubatan at nakakita na lang ako bigla ng isang bahay. Ang bahay na yon ay isang bahay kubo. Pumunta ako doon sa pagbabakasakaling may mapagtatanungan ako. Sumilip ako sa bintana at ang unang nakita ko ay ang isang matandang babae. Pero hindi ko mamukhaan kasi nakatalikod ito.
May hawak itong isang tela na kahugis ng sa mga unan na may laman na malambot na bagay, pero maliit lang ito. Pagkatapos may kinuha ang matanda at isa yung hibla ng buhok. Itinali niya ito sa hawak niyang tela noon. Pagkatapos itinaas niya yun at nagsalita na parang nagdadasal. Pagkatapos hinihagis niya yung parang una na tela sa apoy, kung saan siya nagluluto noon. At pinanood niya yun habang unti-unti itong nasusunog at habang tumatawa din ito. Kinabukasan noon, isa lang ulit ang pumasok sa isip ko. Dala lang siguro ng pagod kaya masama ang napapanaginipan ko. Noong nasa trabaho naman ako, naaalala ko bigla yung naging engkwentro ko sa matandang babae na tindera ng basahan. Naikwento ko yon kay Rob at pinayuhan niya lang ako na mag-iingat sa susunod. Sabi nga ni Rob, buti wala daw masamang nangyari sa akin. Kasi yung iba nakakaengkwentro daw talaga ng masasamang tao na umahantong pa sa pagkitil ng buhay. Gaya nga ng sinabi niya, kinalimutan ko na lang yon. Inisip ko na lang na isa yung aral para sa akin na kailangan pala lagi akong mag-iingat at hindi laging makampante, lalo na kapag mag-isa lang ako sa labas. Akala ko magiging maayos na lahat. Pero may sumunod pang nangyari. At dito na nagbago ang lahat. Kinabukasan pagkagising ko, maaga pa lang gising na ako. Pero hindi pa ako bumabangon noon sa higaan. Nakaamoy na lang ako bigla ng napakabahong amoy na parang nabubulok na daga. Yun siguro ang dahilan kung bakit ako nagising ng maaga. Sobrang bagsik nung amoy, lalo na nung tuluyan na akong bumangon at nagkaulirat. Sa totoo lang, kahit busy ako sa work at gabi na nakakauwi, hindi ko nakakaligtaan na linisin ang apartment ko. Na minsan wala pa akong naamoy na ganoon kabaho sa apartment ko. Hinanap ko kung saan ang gagaling yun, pero nabigo akong mahanap yun. Hanggang sa lumipas ang oras at papasok na ako sa trabaho. Dito ko na nakita ang patay na pusa sa loob ng cabinet ko pagbukas ko nun para kumuha ng uniform. Sobrang nabubulok na ang pusa at inuuod na. Sobrang pagtataka ko nun kasi unang-una wala naman akong alagang pusa at ipinagbabawal yun sa apartment. Napaisip ako kasi wala naman nakakapasok doon sa apartment ko bukod sa boyfriend ko. Pero yun lang pala ang simula ng lahat. Tanghali nun at isang oras bago ang break time ko, sinabihan ako ng supervisor ko noon na parang namumuti daw ang kanang mata ko. Tinanong ko naman siya kung anong ibig sabihin niya. Noong nakita ko yun sa salamin, ay parang nalaglag ang puso ko sa gulat. Ang mata ko kasi ay parang namuti na mistulang nabulag ito. O yung mga nakikita nating mata sa mga taong may edad na. Natakot ako noon, pero nagtataka lang ako kasi wala namang masamang nangyari sa mata ko. Nakakakita pa naman ako ng maayos noon. Dito ko na ikunento noon sa supervisor ko ang mga kakaibang naranasan ko. 2 araw na ang nakakalipas. At ang sabi niya, baka daw nakulam ako. Nagmula sa probinsya ng Visayas ang supervisor ko na ito.
marami siyang alam sa mga ganyang bagay na kinugulat ko naman kasi wala sa itsura niya. Ang sabi niya kapag nakulam ka daw, isa lang ang paraan para matanggal ito. At yun ay magpunta ako sa albularyo o ang pinaka mabisang paraan ay humingi ako ng dispensa sa nangkulam sa akin. Meron daw kasing hindi gumagaling kahit nagpa-albularyo na. Pero napapaisip ako kung sino naman ang nakaaway ko na hindi na nga ako nagde-day off sa trabaho ko. Bahay trabaho na nga lang ang naging buhay ko. Pero noong nakausap ko si Gab, isa lang ang sinabi niya sa akin. Baka yung daw tindera ng basahan ang may gawa sa akin noon. Nagtanong-tanong kami noon sa lugar namin kung may nakakakilala sa matandang babae. Dahil nga wala kaming litrato, tanging tindera ng basahan ang tinatanong namin. Siguro, inabot na kami noon ng hapon, pero wala pa rin nakakakilala sa matanda. Hanggang sa may napagtanungan kami noon na isang tindahan. Kilala niya daw ang sinasabi naming matanda, pero hindi niya kamag-anak. Lagi niya lang daw itong nakikita at minsan tumatambay na rin siya sa tindahan nito. Pero may masama siyang balita na sinabi noon sa amin. Kasi 2 araw na daw ang nakakalipas nang mamataan itong wala ng buhay sa gilid ng kalsada. At ang mas masama pa, kasama din daw nito ang apo niya at ganun din daw ang sinapit nito. Sa buhay natin marami tayong problemang mararanasan. Pero lahat naman ng problema ay may solusyon, di ba? Kakaiba mang problema ang naranasan ko noon. Nagtiwala pa rin ako na mawawala ang sumpang ibinigay sa akin. Ang sabi nila, isa pa sa nagpapalakas ng bisa ng kulam ay ang galit sa puso natin. Kapag may mga tao tayong hindi pa napapatawad o puro galit ang nasa puso natin, ay kakapitan daw talaga tayo ng masama. Sa ngayon po, ayos na ang kalagayan ko. Nagpunta nga po pala kami noon sa probinsya pa ng Visayas para magpagamot sa isang biyasa at kilalang albularyo. Pero marami din ako napagdaanan. Nariyang sumuka ako ng dugo, nalagasan ng buhok, at nagkaroon ng kati-kati sa katawan. Pero ngayon ayos na ako. Marami rin akong natutunan sa karanasan kong ito. Ang sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Hanggang dito na lamang po.